Binalot ng matinding sunog ang Los Angeles, California sa bansang Amerika noong January 7, 2025. Halos isang linggo nang nasusunog ang mga malalaking lugar sa Los Angeles, California dahil sa matinding wildfire sa lugar. At alam nyo bang ang ilang mga apektado sa sunog ay ang mga sikat na mga artista sa Hollywood gaya nilang Tom Hanks, Mel Gibson, Paris Hilton, Mandy Moore, Harrison Ford, Ben Affleck, Miley Cyrus at ang sikat na direktor na si Steven Spielberg. Pati na rin ang mga hayop na nakatira sa kagubatan ay hindi rin nakaligtas sa matinding sunog sa Los Angeles. Kaya't ang mga bumbero doon ay ginawa nila ang lahat para maipula ang apoy, pero lumaki ng lumaki bigla ang sunog sa lugar. Ano ba ang dahilan sa biglaang sunog sa Los Angeles at bakit biglang lumaki ito at kumalat sa iba't ibang lugar sa LA? Halika, ating alamin. Nagsimula ang malaking sunog sa Los Angeles, California mga 10:30 AM ng umaga, January 7, 2025. Ang unang lugar na natamaan ng sunog ay ang Palisades, kung saan maraming nakatira sa lugar na iyon. Kasali na doon ang mga sikat na artista sa Hollywood. Mga malalakihang mga puno na nagkalat sa lugar, isang dahilan kung bakit kumalat bigla ang apoy. Pagkalipas ng 4 na oras, lumaki ng lumaki ang sunog sa Palisades. Umabot ito sa 2,920 acres ang napinsala ng sunog sa oras na iyon. Katumbas na ito ng 1,800 na soccer field kung pagsusumahin natin. Dahilan na magsimulang mag-evacuate ang mga tao sa lugar na iyon. Nagpatuloy ang sunog na ito hanggang kinabukasan, January 8, 2025, alauna ng hapon. Lalong lumala ang apoy. Halos kinain na ito ang kabuoang 15,852 acres o katumbas na ito ng 9,000 soccer field ang kinain ng apoy. Dahilan kung bakit nadamay na ang karatig lugar nito gaya ng Malibu at Santa Monica. Halos makita na sa satellite images ang nangyayaring sunog sa Los Angeles. Palaki ng palaki ang sunog. Dagdag pa dito ang sobrang malakas na hangin sa lugar na tinatawag nilang Santa Ana winds. Isa rin itong rason na kung bakit mabilis kumalat ang apoy na para bang isang pelikula. Dagdag pa nito sa sobrang tuyo ng lugar, pati na rin ang mga kabahayan nito dahil sa mga nagdaang buwan ay walang masyadong ulan sa lugar, kaya't mabilis kinain ng apoy ang mga bahay doon. At dito nahirapan ang mga bumbero na apulahin ang sunog dahil na rin bumuhos ang malakas na hangin. Nagdulot naman ito ng panibagong sunog sa iba't ibang lugar sa LA gaya ng Eaton, Sunset, Lydia, Archer at Kenneth, ang mga nadamayng lugar dahil sa sunog ng Palisades. Ang isang mga rason kung bakit ba nadamay ang mga lugar na ito dahil na rin sa sobrang tuyo ng lugar na nabanggit at hindi man lang dinalaw ng ulan sa mga nakalipas na buwan ang mga lugar na ito. Kaya't madali itong nilamon ng apoy. At nang sumiklab na ang sunog sa Palisades at lumaki na ito, ang mga maliliit na baga ng apoy, kumalat ito sa mga lugar na nadamay ngayon sa sunog. Kumalat ang mga maliliit na baga ng apoy dahil sa matinding hangin. Makikita ninyo sa satellite images kung paano ito lumaki at kumalat dahil sa hangin. Mahigit 150,000 mga katao ang nag-evacuate sa lugar at mahigit 10,000 na malalaking establishment ang nasira dahil sa sunog. Ang estimated na danyos na nasira ng sunog ay umabot na ng $135 billion hanggang $150 billion. Ito na raw ang pinaka most expensive wildfire disaster sa history ng Amerika. As of today, 10 na ang kumpirmadong namatay dahil sa sunog. Marami din na itala ng mga injured. Kinwestiyon ang mayor ng Los Angeles na si Mayor Karen Bass dahil sa kanyang incompetent sa paghandle at pagpigil ng sunog sa kanilang lugar. Inutos niya kasi na iputol o itigil ang budget sa fire department na nagkakahalagang $7.6 million last year. Habang nangyari daw ang sunog sa LA, nagbakasyon daw ang mayor nila sa Ghana, Africa. At nang bumalik na ito sa Amerika,
ininterview siya ng isang reporter kung anong masasabi niya sa trahedya na nangyari sa Los Angeles at bakit pinigilan niya ang budget ng fire department. Makikita nyo sa video na wala man lang siyang sagot at hindi niya pinapansin ang tanong ng isang reporter. At dahil dito, inulan siya ng mga batikos at galit sa mga residente sa Los Angeles. Hanggang ngayon ay inaapula pa rin nila ang apoy. Marami ang nalungkot sa nangyari. Merong nagsabi na ito na daw ay parusa ng Diyos dahil noong nakaraang Golden Globe Awards noong January 5, 2025, ginawang katatawanan ang isang host na si Nikki Glaser ang pangalan ng Diyos at pagkalipas ng 2 araw, binalot na ng sunog ang Los Angeles, California at umabot na ito sa Hollywood. Ito na daw ang isa sa mga malaking sunog na nangyari sa Amerika. Kakapasok lang ng bagong taon, ito na agad ang bumungad sa buong mundo.